niyang ginagawa dahil sa hika? Si Sir. Sir, anong Normal po. Normal. Anong activity mo ginagawa sa araw-araw yung nalilimitahan dahil sa hika? Minsan nag-uubos ang tingin. Kasi po sa asthma, meron ako heart failure. So, nag-interfere siya. So, nalilimitahan po yung kilos mo sa araw-araw? Opo. Pero may gamot na po. Nagpapacheck up natin. Binigyan ako ng puno ng prednisone. Kasi may sa dili lang po short duration lang. Meron pa ba itong ibang nalilimitahan ng kilos nila sa pang-araw-araw dahil sa hika? Yes, ma'am. Hindi na po ako nakakapag-gardening. Kailan pa? After ko naka-COVID ako ng 2022, after nang hindi na ako nakakapag-gardening. Pero ano na naging alternative mo sa gardening? Kasi mo pa pala. Hindi po. May exercises ako, pero yung walking lang at home. Tapos, ninevertain ko yung 10,000 steps a day. Yung mga pero dyan na, 10,000 steps a day. Si Ma'am, mas mating 10,000 steps a day. May lang talaga. Isang pero ka pa po. So, ang buti natin as much as possible, ang limitasyon yung ginagawa natin. Pero may pagkakataon na ito ay nangyayari dahil mayroon tayong ibang sakit gaya ng heart failure, dyspnea. Kaya importante na yung asthma natin, makontrol natin kung kayang kontrolin. Kasi medyo komplikado yung ibang sakit. Ano ba mga ibang layunin po natin? Walang atake ng hika. So, sino siya na makontrol ng hika? Ano yung next natin, sir? Best lung function. Ilan na po rin yung nakapag-check ng asthma nila? Yung talagang buga. O, di ba? So, kayo tayo, lahat na naman nandito, talagang nag-maintain na sa doktor nila, nagpapacheck up para ma-achieve ang best lung function natin. Okay, so yun yung mga goals po natin. Susunod natin. At yan, syempre, walang side effects sa mga gamot sa hika. Meron ba sa inyo dito na may naka-inhaler or steroids na parang may side effects na sila sa pag-take ng gamot nila? Wala. Meron si Sir Norman. Sige, mamaya tayo kakalakay. Sige, punta na tayo. Yan. So, paano nga ba natin malalaman kung kontrolado ang ating hika? Nang hindi tumitingin dyan sa litrato, base mismo sa sarili niyong experience. Punta naman tayo dito kayo. Ay, ma'am, balik mo mga interview. Seryoso, si ma'am. Ano ba ang pangalan mo? Ano pong palaya? Mary. Ano po ang tingin ninyo, paano nyo masasabing kontrolado mo yung hika ninyo? Yung maintenance ko, yung gamot ko, ginagamit na sa tamang oras ko. Nagamit sa tamang oras. Sige, punta naman tayo kay ma'am. Ano pong pangalan ninyo? I'm Elsa. Elsa! Di mo na yung process. Paano nyo po masasabi na under control yung hika ninyo? Yes. Experience. Yes, na-use ko. Napakontrol ko kasi nagagawa ko po yung aking normal na gawain, nakapag-walking, bongga. Nakakapag-sense ka rin ba? Important talaga. No? So, ang galing naman. Sobrang ako naman. Palagpakan naman ako yung isa-isa. Napakagaling. Palagpakan naman ako yung hindi ko kontrolado yung symptoms. Next time na may phone, kasama kayo mag-lecture ha. Sige po. So, paano natin malalaman kung under control? Number one, na hindi kontrolado yung hika, kung yung kakilala ninyo ay meron silang sintomas na mga nabanggit mo ninyo, higit sa 2 beses sa isang linggo. No? So, ito mga to, bilang ang goal ng lay forum natin ito ay hindi lang para sa kalaman ninyo. Ito ay para makita nyo din kung yung mga kasama nyo sa bahay, sa inyong komunidad, yung mga gantong sintomas din at makikayan natin sila na magpa-check up. Kaya importante po itong narawang ito. So, number 1, mayroon silang mga sintomas na higit 2 beses sa isang linggo. Pangalawa, kinakailangan ng mer-mer gamitin yung deliver nila ng mga gamot. Yung mga emergency na gamot nila sa hika, gaya ng pang-nebulize nila. Pangatlo, nagigising sila dahil sa hika. Sino dito nung umpisa bago magamutan nagigising sa gabi sa hika? Ay, mostly kayo talaga. Oo, matching sa gabi. Ang hirap na tulog, no? At yung huli-huli, sabi niyo, nalilimitahan yung inyong kilos dahil sa asthma. So, itong 4 na ito, inyo pong tatandaan, kapag ito ay